always be aware of your habits. Pag aware ka sa habit mo, mapipigilan mo ngayon yung habit na yun. Bakit? Kasi ang tawag nila ron, self-awareness. Self-awareness ang tawag nila ron. Always remember, if you are self-aware of yourself, and you are aware of not only yourself, but your surroundings, you have a better chance of changing whatever behavior that you have. Alam mo mga kabataan, doon din naman ang punta mo ba? Mag-jowa ka rin naman aantot ka rin naman ba? O di unahin mo na muna ang bahay mo, unahin mo na muna yung kotse mo, diba? Unahin mo na muna kumita ng pera. Pag maayos na finances mo, maayos na kita mo ng pera, madali kahit sino pwede mong kunin para jowain. Hindi naman ako lumabas ng bansa kahit kailan Andito lang naman ako sa Pilipinas hindi ko naman kailangan lumabas ng bansa para kumita Simple lang naman ang konsepto Ang problema kung bakit ka nahihirapan kasi ang tamad-tamad mo na, ang luho-luho mo pa. Ang tamad-tamad mo na, ang luho-luho mo pa. O pagsabayin mo ngayon yung dalawa na yun, yan ang pinaka-instant na paraan para mahirapan ka sa buhay. Samahan mo pa ng maraming anak. Sige, tapos samahan mo pa ng mayat-maya, pa-deliver ng pagkain. Samahan mo pa ng maraming Shopee. O yan, samahan mo pa ng pagbe-vape mo, diba? O, sige, sup-sup pa. O yan, instant na paraan para maghirap. Tapos sisi mo na lang sa gobyerno, ba't mahirap ka? Diba? O, pero tignan mo, baliktarin mo yun. Masipag ka na, masinop ka pa sa pera, yun mismo ang paraan para umusad ang buhay. Kung madadamihan alak mo, kung ikaw nga, nahirapan ka pang pakainin yung sarili mo, huwag ka muna kukuha ng mga batong ipupukpok mo sa ulo mo. Kahit naman kailan mahirap mag-move on Ba? Kahit kailan mahirap mag-move on. Bakit mahirap mag-move on? Kasi naaalala mo yung mga good memories ninyong dalawa. Tapos yung memories na yun, nakapagpa-smile sa'yo. Tapos yung mga memories na yun, hindi mo ma-let go. Diba? Tapos, ito pa problema. Tingin ka pa rin kasi ng tingin sa profile niya kahit wala na kayo. Yan ang sinasabi. Diba? Tigas kasi na ulo mo Pwede mo naman i-block na lang diba? Alam mo, minsan may mga panahon, ang sabi ni Solomon, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pagpanganak, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng pagyakap. Kanya-kanyang panahonan lang yan. Sometimes you have to learn how to turn off your heart for your future to happen. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng pag-move on, kalimutan mo na siya. Minsan, ang ibig sabihin ng pag-move on, matututo kang lumakad dun sa landas na gusto mong patunguhan kahit hindi na siya yung kasama mo. Wala naman ako masasabing hindi maganda ron. Actually, mas mahigi nga yun diba? Gaya nga sabi ng ibang Muslim, pag nakita niyo yung itsura ni Maria, yung rebultong Maria, diba? Ganun din naman ang itsura Although wala nga lang takip yung mukha, pero nakikita niyo yung takip yung buhok. Kasi aral sa Islam yun To make sure na exclusivity at doon ka lang mapupunta, doon talagang mapapang-asawa mo, you make sure you cover yourself. Exclusivity ang tawag doon. Diba? Okay naman din yun Kasi kahit naman sa Biblia, yun na nakasulat 2:9 ng unang Timoteo. Sabi, ang mga babae, gagayak ng mainhing damit, may katimtiman at hinahon. Yun ang nakasulat. Kahit sa Biblia, nakasulat yun Hindi nga lang binabasa sa inyo ng mga pari ninyo. Hindi nga lang sa inyo binabasa ng mga pastor ninyo. Bakit? Kasi mga pastor ninyo mahilig sa Malakay 3:10. Tapos iba ang mahal. Alin lang naman sa dalawa yan You only have two options. Either pakitang gilas ka na dapat ikaw mas magaling kaysa dun sa mahal niya, o move on. Wala naman third option dun Pababayaan mo lang ganun. Walang third option dun. Either go all in ka sa effort or move on, move forward. Bakit? Kasi parang yung tanong lang yan ni Babong bakit hindi ako mahal ng mahal ko? Bakit hindi ako crush ng crush ko? Diba? Ganun lang naman kasimple buhay Alam mo, sometimes life is a matter of working around the things that are not in favor of you or moving on. Pili ka lang sa dalawa. Gagawa ka ng work around o move on. Dalawa lang naman din ang option mo dyan. Wala naman third option dyan diba? Kasi kung talagang ultimatum yun, either aanib ka sa kanila o maghanap ka ng ibang trabaho. Kung hindi mo matanggap yung aral nila, o di maghanap ka ng iba, kung matatanggap mo naman, di umanib ka, it's your choice. Diba? Life is a matter of choices. Pumili ka lang ng isa, tas go all in. Ganun lang naman kasimple buhay Kesa nahihirapan ka pa na nasa gitna ka ng dalawa, walang half pregnant. Diba? Walang medyo buntis. Pili ka lang sa dalawa. Ano ba talaga? Buntis ka ba o hindi? Ganun lang yun. Pero walang medyo buntis. Pili ka lang. Either buntis ka o hindi. Ganun kasimple.
Tama naman yun, kaya nga wag mo nalang gayahin. Alam mo, lahat ng tao may kanya-kanyang factory defect. Yung iba, mas sira ulo kaysa sa akin. Yung ibang ginagawa, manloko ng kapwa-tao. Ako, hindi naman yun ang factory defect ko. Ang factory defect ko, yung bunganga ko galing squatter. Yun ang factory defect ko. Lahat tayo may kanya-kanyang diferensya. Walang tao ang sasabihin mo sa akin, wala kang kasalanan kahit kapraso. Hindi, lahat ng tao may kanya-kanyang diferensya. Lahat ng tao may kanya-kanyang sira ng ulo. It just so happen na ito yung sira ng ulo ko eh. Pili ka na lang na sarili mong sira ng ulo, acknowledge it. Tapos baguhin mo kung kaya. Kahit masyadong mahala eh, kalayaan nila. Oo, tama naman yun. Kalayaan mo talaga yun. Pero, huwag mo kakalimutan na yung kalayaan may limitation. Bakit? Kasi yung kalayaan na walang limitation, chaos yun. Doon sa kalayaan, hindi ang ibig sabihin ng kalayaan ay aabusuhin mo yung kalayaan na meron ka. Ano ibig sabihin ng pag-abuso sa kalayaan na meron ka? Yung katangahan mo na pumunta ka sa isang lugar na maraming bastos tapos nagsuot ka ng mahalay na damit, para kang pumunta nun sa isang lugar na maraming snatcha tapos nagsuot ka ng maraming ginto. Walang pinagkaiba ngayon yun. Ano ginagawa mo? Ginagawa mong target yung sarili mo, tanga. Ganon kasimple yun. Alam mo, kanya-kanyang lugar lang naman yan eh, di ba? Kung gusto mo magsuot ng mahalay na damit, doon ka sa beach kahit nakatupis ka pa, walang problema. Di ba? Walang problema ron. May mga naked beach pa nga eh. Wala nga lang dito sa Pilipinas. Pumunta ka pa sa ibang bansa para doon, naked beach. Choice mo na yun, bala ka. Alam mo, simple lang eh. Ang kalayaan nandyan. Pero hindi para abusuhin mo yung kalayaan sa katangahan mo. Tapos pag inano ka ng kung sino man, sasabihin mo kasalanan niya. Oo nga, kasalanan nga niya. Pero wag mo nang gawin target yung sarili mo. Tanga mo naman. Introvert, simple ang konsepto eh. Ang common na problema ng mga introvert, nahihirapan sila makipag-usap sa mga tao eh. Lahat ng mga bagay na nahihirapan ka tungkol sa isang bagay, maliban na kung may kapansanan ka, mapapractice mo ng hustong-husto pag ine-expose mo sarili mo ron. Halimbawa, nahihirapan kang tamaan yung bola kapag ka nagte-tennis ka. O nahihirapan ka shumot ng bola pag nagbabasketball ka. O nahihirapan ka lumutang pag lumalangoy ka. Gawin mo ng gawin paulit-ulit, matututunan mo rin, gagaling ka rin dun. Kahit anong bagay na hindi ka magaling, pag inulit-ulit mo, practice makes perfect. Sumuna ako pero... Okay, kabit muna natin to sa'yo. Sabi nga ni Bossy Chester na bakit ko pa tatapusin yung buhay ko kung umamatay naman din tayong lahat. Tsaka lahat naman talaga tayo may sakit. May kanya-kanya tayong sakit. Iba mga mas malala, di ba? Tulad ko. Malala pero laban lang. Talagang salamat, Lord. The best talaga, walang script Talagang lahat siya, bibig niya nang galing yun. Saka ang dami niyang alam na verse sa Bible. Yun lang, the best talaga. Thank you. Thank you, Lord. Na-appreciate kita. Salamat. Ako, pinaka-common na issue na yun eh. Naghiwalay, tapos ang pinopokusan na lang yung mga pangit na nangyari doon sa relasyon. Sobrang common na yan eh. Alam mo, learn how to protect your ex. Yung minsang panahong kasama mo, na minsang panahong naging maligaya kayong dalawa, matuto tayong mag-focus na kahit may mga maling nangyari, may mga maling ginawa, kahit pa sabihin mo na naghiwalay na kayo, learn to protect your ex. Ang dahilan, kasi minsang panahon din naman kayo naging masaya. Minsang panahon din naman na dun sa panahon ng kalungkutan ninyo, ng kanya-kanya lang kayo, nagkaroon kayo ng kaligayahan ng kayong dalawa. Minsang panahon din naman na dun sa panahon na masakit ang ulo ninyo sa kanya-kanyang mga buhay ninyo, nagkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oo, sige, pwede nyong banatan yung isa't isa. Pero ano pa ang purpose nyo? Para makapagkasakitan pa kayo? Baka pwede namang isang tabi na lang muna yung sakit. Baka pwedeng pahingahin na muna ang puso. Na, sige, hindi mo na gustong maalala yung mga bagay na hindi mo gustong maalala. Na baka gusto mo siyang siraan, na baka gusto mo siyang saktan. Pero para saan pa? Sa mas madalas na pagkakataon kasi may ginawa tapos nasaktan. Tapos gusto niyang ibalik yung parehas na sakit na naramdaman niya. Ano ngayon ang pinagkaiba mo dun sa taong nanakit sa'yo kung gagawin mo rin sa kanya? Palagay mo, masamang tao siya. Ano ngayon ang pinagkaiba mo ngayon sa kanya? Alam mo, simple lang naman ang buhay eh. Protektahan mo yung mga taong kahit minsan nakapagpasaya din naman sa'yo. Tignan mo, ako rin naman eh. Sino ba hindi tiratado? Ako rin naman eh. Pero tratado rin naman ako eh. May sasabihin ako hindi maganda sa kanya. Siya rin naman may sasabihin hindi maganda sa akin eh. So might as well, bigyan ko ng kapayapaan yung sarili ko at bigyan ko rin siya ng proteksyon na minsang panahong nakasama ko siya, hindi ko siya kakantiin. Minsang panahon na kapag paligaya kami sa isa't isa, iingatan ko siya. Ganun lang kasimple. Maliban na lang, aatake ka sa akin. Pag ikaw naman umatake sa akin, at yung pag-atake mo naman di nakakasira sa akin, okay lang, hayaan lang kita. Pero kung yung pag-atake mo nakakasira sa akin, syempre, I have to protect myself. Pero hanggang protection lang ang gagawin ko sa sarili ko, hindi para umatake ako pabalik. Bakit? Kasi minsang panahong nakasama mo sa buhay mo yan eh.
Minsang panahong inibig mo yan eh. Minsang panahong minahal mo yan at minahal ka rin yan pabalik. Kailangan ba talagang mag-focus ka dun sa mga pangit? Kung pwede naman mag-focus ka naman dun sa mga magagandang pinagsamahan ninyo. Na yung mga magaganda na yun, mas marami yun kaysa dun sa konting mga pagkukulang at mga pagkakamali. Bakit? Kasi in one point, ito paghihimay ko sa isip ko para aware kayo. So in one point, iniidolo. Ano ba dahilan ng iniidolo? Yung iniidolo ba, ibig sabihin ay sinasamba? O ang ibig sabihin ng iniidolo ay gustong gayahin? O nagagalingan lang? O humahanga lang? So multiple factors yan eh. Tapos ang sinasabi, halos sambahin. Ang pagsamba para sa Diyos lang, hindi para sa mga tao, hindi rin para sa mga larawan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo yuyukuran sila, huwag mo paglilingkuran, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. So, huwag kang gagawa ng larawan, tapos isambahin. Huwag. Kasi seloso ang Diyos. Pero, hindi naman na ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng humanga na gusto mong gayahin, o hindi ka na pwedeng gumanga kasi nagagalingan ka. Hindi ganun. Pero yung sambahin, para sa Diyos lang yun. So, yun muna ang sagot ko doon pansamantala. Multiple factors kasi yan eh. Depende kung ano ang mas importante sa'yo. Kasi merong short term, meron long term. Ang ibig sabihin ng short term, yung pansamantala, ito lang muna. Pero meron din namang long term na kaya mong i-give up yung short term mo para sa long term mo. Kaya, you have to consider as well kung gaano kaganda ang merkado at kung gaano ka kagaling magplano ng long term. At kung gaano ka rin kagaling kumuha ng short term para mapakinabangan mo rin sa long term. Bakit? Kasi yung long term in general, nakadepende sa ganda ng ekonomiya, nakadepende rin kung gaano ka kagaling magplano. Pag hindi ka masyadong magaling magplano at hindi rin naman masyadong maganda ang ekonomiya, katulad ngayon, may possibility ng gera. So ngayon, short term ka. Ano short term? Kuha na natin lahat na makukuha natin. Pero pag maganda ang merkado at planado mo at magaling kang magplano at sumusunod lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa bagay na pinaplano mo, baka pwedeng i-forgo mo muna yung panandaliang kaligayahan para sa mas malaking bagay na may kinalaman sa hinaharap. Pero ako, mas prefer ko yung mas malayong long term. Ano itsura mo bago ka mamatay? Ano ang mga nagawa mo sa buhay mo in later parts of your life? Pero hindi rin naman ako mangmang para isipin na baka mamaya pag uwi ko ng bahay, nagmamaneho ako ng motor tapos may bumagsak na truck katulad nung nakita mo nung nakaraan, tapos pirat. So sa akin, pagsabayin ko na lang yung dalawa. Meron ako short term, meron din ako long term. Pansamantala, habang nandito ako, pinipilit ko maging masaya na yung saya na yun, hindi nanggagaling sa saya lang. Nanggagaling yun sa achievements ko, yung sa mga bagay na tinatrabaho ko, na pinaghihirapan ko, na tinatrabaho ko, na nilulupitan ko, na ginagalingan ko, pag dumami ngayon yung resulta ko, lahat ng pagkakataon na titingin ako sa mga resulta ko, masaya ako. Yung sa akin kasi, ang saya ko kasi nanggagaling sa dami ng achievements ko. Yung mga achievements ko, katulad yun, yung dami ng mga bagay na natulungan ko, yung dami ng mga taong nakapaligid sa akin na nakikinabang sa mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Sa inyo, Pilipinas, na nakikinabang sa akin, sa mga bagay na narinig nyo galing sa akin, na napakinabangan ninyo sa pang-araw-araw ninyong buhay, na nabago yung isip mo, nabago yung puso mo, nabago yung mga bagay na tumatakbo sa buhay mo dahil meron kang narinig sa akin, galing sa akin, na mga maliliit na salita lang naman, pero sapat kasi nung ginawa mo, gumana. Yun ang achievement ko. Every time nakikita ko kung gaano ako kamahal ng tao, naiintindihan ko, ba malaki-laki na pala yung nagagawa ko, kailangan galingan ko pa. Yung kayo yung nagbibigay ng kaligayahan sa akin eh. O paano ikaw, may sakit ka, nawawala ka ng pag-asa sa buhay? Ako naman, nawawalan ako ng pag-asa sa buhay pag hindi ako nakakatulong sa kapwa-tao ko, pakiramdam ko, perwisyo ko, hindi ako asset ng lipunan eh. Ngayon, habang dumadami ngayon yung mga taong nakikinig sa akin, unti-unti kong nararamdaman na may pakinabang pala ako sa mundo. Yun muna ang sagot ko doon pansamantala. Short term versus long term. Ano mas importante sa'yo? Yung panandali ang kaligayahan o yung panghabang buhay na saya kasi marami kang nagawang achievement sa buhay mo? Alam mo, minsan panahon si Cherry White, napapunta ako sa Cavite kasi nandun siya. Di pa ako sikat nung mga panahon na yun. Merong isang event doon na parang cowboy yung itsura, yung tema nung food chain, listahan ng mga food chain doon. Parang cowboy yung itsura. Tapos napapunta ako ron minsan panahon, tapos nakapagpa-shoutout din ako sa kanya. Malamang hindi niya na ako naaalala nun kasi hindi pa naman ako sikat nung mga panahon na yun eh. Nanood siya ngayon. Na-appreciate ko siya. Nasa ano siya? Nasa Cebu. Ingat kayo dyan. Lagi niyong gagalingan sa buhay. Anong napapalit mo na kayo? Yung kasikatan na meron ka ngayon, pakinabangan mo para sa kapwa-tao. Hindi lang para sa paggawa ng cloud. Kasi alam mo, meron kang galing, sister. Meron kang galing. At yung galing mo, hindi masyadong maraming tao ang meron nun. Yung galing mo, unang-una, nakakakuha ka ng atensyon ng mga tao. Importante na dun sa galing na meron ka, mapakinabangan ng mga tao, hindi lang dahil entertainment purpose o para lang kumita ka ng pera. Kasi alam mo, money is always there. Money is always there. We can always make money. But we cannot always make memories. And we cannot always make legacy. Ano mas importante? Supposed to be, para sa akin, and I may be wrong, ang importante, yung kapag wala na tayo dito sa mundo, ano ang maaalala ng mga tao tungkol sa atin?
yung kung gaano karaming tao yung natulungan natin, hindi lang nung perang ibinigay natin, hindi lang nung entertainment na ibinigay natin, kundi nung mga bagay na natutunan nila galing sa atin, na dahil dun sa natutunan nila, merong parte ng buhay nila na dating sira pero naayos. Yung kasikatan na meron tayo, it should always be used for the betterment of lives of people around us. Katulad nun, meron siyang mga kaibigang nakapaligid sa kanya na umaayos ang buhay paunti-unti. Nagkakapera paunti-unti. Paunti-unti tumatalino dahil kay Cherry White eh. So nakita ko ngayon yung epekto ng influencer sa lipunan. Influencers, in general, if you can only use your influence for the betterment of the society, we can build a strong country with strong people in it.